from one of the comments dun sa last episode natin last week, yung Iloilo and Bacolod, something. Sabi niya, balik kayo sa city namin bandang January or February. Cool ang weather, so masarap maglakad-lakad sa parks and sa esplanade, Iloilonians. Iloilonians na naman, no? Talagang pinanindigan nyo, ha? So, di kayo nakaka-relate. Yung last episode kasi, natawag ni John na Iloilonians, yung mga taga Iloilo instead na Ilonggo. So, may mga nag-comment about that. Nakatawa din eh. Cute kaya nung term. Ano yun eh, parang fans club. Oo nga, naging fan club ng mga taga Iloilo. Anyway, yung comment niya na to, January or Feb, I think Dinagyang Festival. So, ang dami, hindi lang ito marami pa yung nag-comment doon na yun daw yung, kung babalik tayo, during that time daw. Ang problema, pera. Tsaka parang may flight na tayo nun eh. May schedule na kami guys hanggang April. So, isipin nyo, may monthly alis kami. Kung mag-a-add kami ng isa pa, magiging twice a month yung isang month namin. Hindi ako nagre-reklamo. I mean, okay lang naman siya kung siguro mas aayusin pa natin schedule, yung mga errands natin sa bahay, pati syempre yung budget. Isa pa yung budget talaga. Tsaka yung sinabi ko nga, kung nag-viral lang sobra yun, di pupunta kami agad-agad eh. Hindi pa ba? Hindi pa ba viral? Hindi, gusto ko mga million views eh. Ay, grabe, parang pahirapan pala, bago makapunta ulit. Pero alam mo, kung kami lang guys, gusto namin bumalik kasi ang dami pa namin hindi nakakain dyan sa Iloilo. Tapos, gusto rin namin daanan yung Bacolod para ma-check natin pareho, di ba? Kasi Iloilo pa lang yung, yung meron kaming experience. So, yung Bacolod, kung pupunta kami Iloilo ulit, I think bigyan natin 1 day. Pwede naman. Pero, di ba pwedeng i-day trip yun? Pero sabi din magfe-ferry tapos parang 1 hour, 2 hours din, parang 1,000 din. Mahal. Di ba? Para ka nang na ground trip airfare. Kaya bala ko doon, mag-book separately if ever. So kung sakali, pupunta lang tayo ng Bacolod ng hiwalay. So, kung sakali, ihiwalay na lang si Bacolod tsaka sa separate trip na lang. Sakali. Para mas ma-experience natin yung lugar. Tsaka, meron din silang food eh. Oo, may sariling din. Versions, pati sariling, doon talaga na food. Gusto ko rin talagang matry, marami pa. Tsaka di ba yung inasal doon talaga daw nag-originate? Actually, Iloilo yata. Iloilo ba? Kasi may Bacolod or chicken. Or mang-inasal yung sa Iloilo. May nabasa kasi ako sa comment, di ko naman lahat ma-fact check and all. Paki-correct na lang. Yung mang-inasal ata ng Iloilo. Pero yung inasal sa Bacolod. Kasi di ba mang-inasal is a food chain? Tsaka sila Injap. Injap siya. Yun. Tsaka andun talaga sa Iloilo nag-umpisa ang yun, ano ba yun? Mang-inasal. Kasi nakita ko yung first store niya is malapit sa inistayan natin di natin pinuntahan Robinson something. Doon ang first store. Ng Mang-inasal. Pero alam ko, for example, yung meron di bang stall or store na Bacolod chicken inasal? So, di ko alam. So, guys, correct me. Di ko alam kung ano ba. Bacolod ba? Iloilo ang nauna sa inasal. Pero ang alam ko, yung nakainan natin native chicken, masarap yung sa Iloilo. Yung sa Rawits. JR Rawits. Yan. Ang daming comment dun sa last. So, yan. Feel free to comment lang ulit dito. Gusto namin nagbabasa. Lalo na yung point namin last week is kung magko-comment as much as possible. Ano yun? Be constructive. Constructive criticism. Tapos, tips. Kasi, natututo rin kami sa mga comments nyo. Basta, ang masarap basahin is yon yung mga ganon, pati yung hindi nang aaway. At saka maganda yung recommendation talaga ng locals. Hindi lang dito sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Actually, sabi ni ni Doc, Moonlighting Doctor, kasi siya sobrang sanay na talaga, kasi ilang taon na siyang nagta-travel. Ang tip niya sa amin is, magtanong sa driver or basta sa mga locals, saan kayo kumakain? Yun yung magandang tip na nakuha ko sa kanya. Kasi ang ibibigay na tip or ibibigay na sagot nung tinanong yung locals is talaga kung saan sila kumakain. Usually, ang locals pa naman, hindi kumakain sa touristy spots or yung mga pinipilahan ng mga travelers or tourists. So, kapag nagbigay sila ng tip kung saan sila kumakain, try nyo yun. Try natin yun. Tama diba? yan. Pero bagay, nag-intro na ba tayo? Hindi pa, kaya welcome kayo dito sa
Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So yun nga, pinag-uusapan natin dito travel, adulting, kaya yun, chill lang tayo sa usapan na ito. And dito nga sa pinag-uusapan natin right now is yung mga local finds. Yan. Di ko alam kung ano yung topic actually, no? Basta natuwa lang kami sa mga comment. Ang dami kasi. Actually, magbabasa tayo comments. May tatlo ko napili. Pero out of all, tatlo lang kasi magiging mahaba to pagka ang dami kong finiture. Pero ang dami talaga naging comment nun last week namin na episode. So kung hindi nyo pa papanood yun, check nyo lang. Tsaka hindi lang sa last week na episode, even sa mga vlogs mo, sa mga reels. So ang dami. So maraming salamat guys sa mga sa mga comment nyo at nakagawa kami ng content. Joke lang din. At least nalalaman namin. For example, kasi importante din talaga yung sinabi mo, yung sa local finds. Okay? Kasi nung pumunta kami ng Bali, tama ka doon, no? Is may kinainan sila, nainggit nga ako eh. Sila Dayan, sila Jed, sila Moonlighting Doctor na Bobby Guling. Usually kasi pag pupunta kayo ng Bali, ang pinaka-recommended Bobby Guling Oka. So, Bobby Guling, guys, is a parang lechon nila na Indonesian version. Yeah, yun. Pero literally lechon siya. Lechon nga. Na may herbs lang. Dami. Ang dami talaga. So, yun nga, nagtanong siya sa isang coffee shop, yung doon, parang clerk doon. Tinanong niya kung saan siya kumakain. So, English naman, hindi siya marunong mag-Indonesian si Doc eh. So, tinanong niya. Tapos, nabanggit ngayon Bobby Guling na medyo malayo sa Kabiasnan. Bakit malayo sa Kabiasnan? Kasi mas malapit doon sa atin. Yung sa atin, which is liblib na homestay. Doon siya malapit. Yun. Tapos lang siya, isipin nyo, 5 a.m. to 11 a.m. lang siya nagbubukas. Sino bang matinong tao kakain ng lechon ng 5 a.m., di ba? Mga Indonesian pala. Yun nga, Indonesian pala yun ang kakain ng mga lechon tuwing 5 a.m. Di ba? So kasi paano namin nalaman? Dahil 11 yata or 10, nakita ko yung vlog ni Dayan. Parang paubos na. Paubos na. As in, konting-konti na lang tapos hindi naman tira-tira, pero malinis naman yun. Pero mukhang tira-tira kasi kinakamay parang basta konti na lang parang kailangan mo pagsasamahin para medyo maging isang 1 to 3 meals pa. Kasi nga kalat-kalat na dun sa lalagyan. Konti na lang talaga. That's at 10 a.m. daw. Mga 10 a.m. to 11 a.m. mga ganun eh. Okay. So, ganung oras talaga paubos na siya. Pero doon ako natuwa kay Dayan, pati kay Moonlighting Doctor, pati kay Jed. Hindi sila maselan ha. In fairness, kasi kinamay. Kinamay yan eh. Tapos meron pa tinatawag na Bali Belly. Di ba? So, kinain pa nila at nasarapan sila. Isipin nyo, base lang to kay Moonlighting Doctor hindi namin natikman. Daw, mas masarap daw siya doon sa touristy spot na Bobby Guling. Diba? Which is recommended ng locals. Kaya importante yun guys, kung pupunta kayo sa isang lugar, kami kasi introvert kami, medyo nahiya kami magtanong or whatsoever. Alexi Doc, very extro. Friendly talaga. No? Pero isa rin, kaya nga nakakatulong yung comments nyo kasi nga, ayun, at least alam na namin kung ano yung babalikan. Actually, yung mga kinainan natin is local comments din yun base sa kanila Saan? Sa Bali? Sa Iloilo, sorry. Diba? Yeah. Nagtanong ako, pero diba? sa socials, sa threads ko. Tapos yun, sabi ko, parang papunta kaming Iloilo, tapos any local recommendations. Doon nag-start, sa threads yon, hindi pa dito sa YouTube. Comment din yun ng mga taga Iloilo or mga nakapunta ng Iloilo. Kaya tayo nagka-idea saan pupunta. Although we do our research din. Pero ang sarap din na makakuha from locals mismo. Yes. Pero yun nga, sabi mo, since very introverted kasi kami guys. So kapag nasa travel na kami mismo, halos bihira kaming kumausap talaga katulad ng ginawa ni Doc na excuse me, where do you recommend? Local talaga kausapin niya, ganun. Where do you recommend? Or where do you usually eat? Ganon yung mga tanungan niya. And it helps kasi nga, na-find out nila na mas masarap yung tinuro ng local kesa dun sa nakainan namin na Bobby Guling nung first night. Second night? Second night yata yan. Oo, diba? Sayang, na-miss out namin. Pero anyway, okay lang yun. Babalik naman kami ng Indonesia. Wow! Talaga? Kasi nag-aya seats. Tsaka lang. Hindi, tsaka sarap din siya balikan dahil mura Oo, mura talaga. Nabanggitin natin yun sa last episode. Gaano kami masyadong natuwa sa Bali kasi you get your money's worth. Sulit yung mga nagastos talaga namin doon. And alam mo yun, mapapareflect ka sana all. Oo, sana dito rin sa Pilipinas. Actually, sa Pilipinas naman, marami din naman tayong, kung tutusin mura. Kasi
napanood ko napanood natin kagabi sa Netflix, yung Somebody Feed Phil. Phil. Ano ba? Feed Phil. Phil, tama pala ako. P-H-I-L. Philip eh. Kasi yung F ko, pati P, pati PH, pare-parehas lang yan eh. Very Pinoy. Napapagpalit yung P, F, V, B. Diba? Ano pa? TH, T. Para sa akin yan. Okay? Kaya pagpasensya nyo na ako. Anyway, yun nga. Kumain siya doon sa karinderya na kinakain ng mga chuper. Wow, chuper? Wow, diba? Ngayon, narinig ulit yung chuper. Jeepney driver sa lang. Driver, chuper. Di ko alam kasi kung ano ba yung demographic ng audience namin. Mga social ba or mga katulad ko na ng cowboy, no? Pero chuper or jeepney drivers. Baka di nyo alam yung chuper eh. No? Para yung owner. May kilala ko, di alam ko ano yung owner, pero sa kanila natin sabihin yan. Anyway, yun nga, pinakain siya doon sa karinderya na kinakainan nila. Nakakatakam. Nagtulog kagabi pa, naugutom mo kahit na medyo madaling araw. Ay, maghahating gabi na yun. Late night na nga yun, pinanood natin. So, mali yun. Mali yun. Maling manood ng gabing-gabi ng pagkain. Tapos, magugutom kayo. Wala na kayo mabibilihan. Yun nga. So, maganda rin talaga magtanong sa locals. Sa Japan, di pa natin ginagawa yun. Hindi nga. Pero, nung nagka-tour guide tayo, si Taka. Kasi one-on-one tour guide talaga tayo lang yung kasama niya. So, talagang magkukwentuhan kayo nun, di ba? Ang dami natin natanungan sa kanya. Nakalimutan ko na yung food to be honest. Pero, isa sa mga stand out sa akin, which is gustong-gusto talaga puntahan to dahil sa kanya, is yung best cherry blossom sa kanya. Di ba isipin nyo, local lang magsasabi. Kasi, tayong mga content creators, is minsan na-feature natin yung mga lugar na nakikita natin sa social media kung anong gusto makita ng mga tao. Yeah. Pero as a traveler, talaga, na gusto mong puntahan yung sa tingin mo na parang mafe-feel good kapag nakita mo. Kasi yung locals, normal na sa kanila yung cherry blossom. Normal na sa kanila yung autumn. Siyempre, ang mare-recommend nila, yun talaga mapapawaw sila. Oo nga, no? Diba? Baga, extra special sa kanila yun, kaya nila ni-recommend. Kasi considering na normal na nga lang yun sa kanila, pero best pa rin na, masashare pa rin nila as their best recommendation. Ibig sabihin, grabe yun. Oo. Makes sense. Diba? May kumbaga, mas trusted. Oo. Kasi nga local says, ganyan. Syempre tayo naman, hindi naman tayo local doon. Traveler lang din, and we just go there para ma-experience nga yung mga ganong bagay. So, masarap makinig sa locals. Kaya nga nakakatawa yung kapatid ko, di ba, nasa siya ngayon, Japan. Niigata sa Urasa. Oo, tapos, sila estudyante. So, pero yung mga kasama niya rin, fellow students. So, hindi natin mako-consider as local yung iba. Pero may mga kaibigan na siyang mga locals doon, mga Japanese mismo. So classmates niya, mga iba-ibang lahi din. Okay. Pero may Japanese din naman. May mga Japanese din. Kaya nakakatry siya ng mga local finds na ang galing For example, hindi ko pa pala naipopost to, or baka naipost ko na pag lumabas yung episode na to, yung pinakita sa amin yung fireworks ng Nagaoka. 'Di ba? Kasi aminin nyo na sa mga Japan travelers diyan, miss out natin Nagaoka, di nga natin alam minsan yun Alam natin Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kyoto. Hindi siya ganun kasi kat. Sendai na, medyo ka na doon. Kumbaga level 2 ka na. Level 2. Nara, mga gano'n. Level 3, pag nakapunta ka ng, for example, Tottori. Pero Nagaoka, what the F? Level 10? Diba? Pumunta kami doon. Hindi ko sasabi level 10 kami. Pero pumunta kami doon kasi gusto ko lang talaga na mapuntahan yung, masulit yung pass natin. So, binaba natin mga Shinkansen. So, something in particular sa Nagaoka na nakita ko, walang tao Oo, wala. Sa winter. Pero winter kasi pumunta. Pero ang daming fireworks display. Hindi display sa baka akala nila. Display sa train. Sa train, sa tiles, sa mga ganon, sa wall. Kung saan makikita mo parang may mga fireworks. Kasi usually sa Japan, malalaman mo na yung specialty nila. Kasi ganon sila ka-proud. Sana all, no? Sana all, no? Ganon sila ka-proud na, for example, ilalagay nila dito yung puro fireworks. Alam mo na itong lugar na to is famous sa fireworks. Ganon, doon. Which is, doon ko nalaman, Nagaoka siguro. Tapos sinearch ko sa Google, they are the summer capital, parang ganon. Parang ganon, Parang. Kasi ang gaganda ng fireworks display nila.
Which is tapos na, no? Tapos na, August. Pero maganda sa kanya, parang August 1 to 3 yata. Parang lang siya, weekend man or weekday, August 1 to 3 pa rin siya. Okay, festival talaga siya, yearly na August 1 to 3. Saya. Tapos na-experience ng kapatid ko. At mahirap po sa mga pumunta doon, even sa mga locals dahil sobrang dami ng tao. Pero recommended nila kasi that is one of the best fireworks display. At ayun nga, pinakita sa yung video, pati picture. Ang gaganda. Diba? Grabe. Sana makapunta tayo doon. Diba? Ayun, galing sa local recommendation. Yes. Diba? Nakakatuwa. Eto, may another akong babasahin. Sige. Medyo mahaba eh. I-display na lang namin dito. Pero, hindi ko na siya babasahin ng buo. Basahin nyo na lang yan. Pero ang ano niya, maganda yung comment niya actually. Ang gusto niyang sabihin, i-summarize ko na lang, is nagsasuggest siya na yung mga visits daw natin, pati yung mga insights natin sa na-visit natin, baka pwede nating i-share sa local tourism ng lugar na yun. Kumbaga, para mas ma-improve pa, both the good and the bad, syempre, parang gusto niya, sinuggest niya na baka kaya niyong iparating, kung anong lugar man yung ginalaan nyo, tapos yun, baka maparating niyo sa local tourism for improvement purposes, which is a very good idea. Pero hindi ko kasi alam, paano ba yan? Email ba? Exactly. Social media? Or mismo pag nandun ka na, sasabihin mo, mag-uusap kayo. Parang hirap naman for the introvert like us, Actually, yun din yung sabi ko. It's a good idea, but we haven't tried it. Pero hopefully na lang, ma-reach ng local tourism or kung sino man na through our channels na lang. Kasi actually, we do that na eh. Oo nga eh. Tapos, kaya pala, naalala ko lang, may sino nagsabi nun, parang itag yung mga DOT. Si Ate Aisha. Si Ate Aisha pala. Sorry, Ate Aisha, nakalimutan ko. Siya nagsabi nun sa atin. Para maiparating din yung parang mga content natin. Siguro pati yung mga feedback. No? So, yung nga lang, parang pili ko hanggang dun lang yung kaya nating gawin as of For now. Oo. Maliban lang siguro kung i-invite kami tapos makakausap ko siya. Yeah, that's personal. Another way. Yeah. Oo. Pero kasi di ko rin alam eh. Ewan ko, guys, comment nyo kung paano. Kasi I'm willing eh. Mahilig ako Google review. Yo, tama. Baka nakita nyo na ako one time sa mga Google reviews eh. Yung mukhang ito. Madami. Mahilig ako mag-Google reviews, mag-trip advisor. Talaga nagbibigay ka ng feedback, no? Every time pagkatapos. Tama, ganun. Ganun. Kasi parang, hindi lang para makatulong sa travelers eh. Kasi ako, tumitingin din ako sa mga reviews, tumitingin din ako sa mga mga comments, 'di ba? For example, pag pipili ako ng hotel, titingnan ako review, ano ba yung pinakapangit na naranasan, ano yung pinakamaganda. Okay? Pati sa mga lugar. Titingin ako, ano ba yung current na picture, ano ba yung solve ba dito. So, baka in some way makatulong ako sa that review kasi di naman lahat na nonood ng mga reels, ng TikTok. So, hindi naman mahilig sa video, hindi naman mahilig magbasa. Yung iba talaga kung kailan lang pupunta, titingin sa Google reviews or photos kung okay ba. Google Maps pala, sorry. Yung mga lugar. So, yun lang. Kumbaga, hindi ko pa alam kung paano. Pero, hopefully, kasi gusto ko rin talaga ma-improve talaga yung bansa natin. Oo. Sobra. Kahit anong pinupuntahan natin. So, yung sample mo na yun, yung Google reviews na yan, that's the best example nung sinasuggest ni commenter na para maparating natin yung feedback, good or bad, para for improvement nga. Pero yung Google review kasi is the very easy way. Yun, kung ilalagay mo yun sa local tourism, super mag-e-effort pa kami. I-research pa namin paano kukontakin. Baka mamaya walang email, phone pa. Oo nga eh. Old school pa, di ba? So, medyo effort pa for us. Kaya, yun yung best way. Kung merong ganong program, ang ganda nun. Isang Google review mo lang dito sa lugar na to, malaking help na. Tapos, yung madali nga sa amin is ito, gumawa ng content at i-share sa inyo yung mga thoughts namin. Dahil mostly travel content nga yung ginagawa namin. Di panay travel, tungkol sa travel, yung mga nasi-share namin sa inyo na ideas, opinions, insights, tips, lahat na, and stories. Tapos, nalilito ako sa mga socials nila. Especially IG. Kung yun ba talaga yung handle nila. So, baka magtag ako, tapos hindi pala. Ayun, di ba nakakaya pa. Yung pala, hindi pala siya official. Tao lang pala may-ari, no?
gumawa lang siya gusto niya lang ng account, tapos nakalagay Iloilo Tourism. Tapos matatag namin. Mm-mm. So, ayun, parang ang hirap din kasi hahanapin mo pa, ititingnan mo pa, ito ba yung official page. Mamaya hindi pa pala. Basta ang dami pang steps. So, kung meron sanang curated or parang yung Google review na ganun kadali para makapagbigay agad tayo ng feedback, di much better. So, dagdagan din natin, sana kayo, mga taga-DOT, grabe mga turo, no? Kayo, di ba? Minabasa lang kasi pangit daw yung content creator na nagtuturo, hindi ko alam. Talaga? Oo, parang pet peeve niya. So, kayo. Ininis pa eh. Kayo. So, sana maging proactive din. Ang dami nating creators dito sa Pilipinas. Kahit hindi kami. Okay? Alam ko marami kayong tinatap, pero be more proactive. Kaya nang ginawa ng China, if I'm not mistaken eh. Kaya grabe kayo, ang dami kayang China contents. Oo nga, no, lately. Parang ang dami nga. Tapos may mga tours. Yung mga tours na talagang kinukuha yung mga content creator to showcase yung kagandahan ng China. Which is ganun din ginawa ng ibang mga country din eh. Alam ko eh. At even yung mga lugar. No, kung iba eh. Ano na talaga ngayon eh. Content creator era siguro. Hindi na halos yung artista ang nagpo-promote eh. Usually talagang recommendation na ng mga travelers, tao. Usually mga travel content creators para talaga puntahan yung isang lugar. Kaya sana maisip nila. No, na ganun. Meron naman yata. Alam ko meron, yung TPB, ano nga ba yun? Di ba? Di mo pa masyado. Kasi hindi nga sila ganun ka-proactive. Di ba? Ito, pinamadali Kung sakali, sa NAIA terminal pa lang, makikita mo ganun. Di ba? Makikita mo na, share your experience here. Blah, 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 blah. Wala kang makikita ganun. Di ba? Makikita mo lang, e-travel. Di ba? Ayun, meron. Philippine Tourism Promotions Board. Yung Philippines.tpb. Di ba? Yeah, meron naman. Meron naman, pero hindi siya... Ewan ko. Alam ko ito, nagkakaroon na rin ng mga programs with creators. Di pa kami na-i-invite. Baka naman. Oo. Pero nakikita ko, minsan may collaborative post sila with a certain creator. So, ibig sabihin, most likely collab or ano tawag doon? Brand trip. Brand with trip. them. Pero hindi ko lang alam kung ano ba yan, frequent ba sila? Hindi ko sure. Ewan ko kasi ewan ko ba may na lang yung radar namin sa mga ganyan. Pero kasi masyado tayo introvert. Or hindi lumalabas sa feeds natin kung naka-collaborate yan, nakalagay na TPB or something. Siyempre parang ma-interested ako. So hindi mo nakikita. Baka hindi mo nakikita. Hindi ko lang alam. Pero sana nga be more active talaga. Wag na tayo maging passive-aggressive, maging aggressive na tayo kasi to be honest, may nabasa din ng article na left behind talaga tayo ngayon sa tourism. Sa Southeast Asia pa lang. Actually. Yes, that's true. At ramdam din natin. Pangit man sabihin pero it is our time para umangat. Especially Thailand has a problems right now. Diba? For example, yung pinaka kaya pupunta ng ibang tao doon. 'Di ba? Yung medical marijuana nila is grabe na yung restrictions. Oo. Tapos meron pa silang war. Yeah. With Cambodia. Sadly, dahil dyan sa mga yan, mababa talaga yung tourism. Oo. Tapos yung Vietnam ang medyo powerhouse ngayon. Ang daming pumupunta pero ewan ko lang maraming pupunta pero marami din bumabalik. But may nabasa lang ulit sa threads hindi ako Parang hindi nila, yung ibang mga Pinoy daw, hindi daw Vietnam. Ganon. So, bakit daw? Hindi ko nabasa. Wala lang, nag-interview lang siya na kung babalik ba daw sa Vietnam ulit. Hindi daw. Tapos meron din akong nabasang article na parang ano ba yung top 10 na pinagsisihan nilang bansa na nag-stay sila doon? Number 1 ng Vietnam. Talaga? So, may mga negative around our country, around Southeast Asia, na if we can pull it right, is baka bumalik ulit sa atin yung mga yung mga tourist. Gets ko yung point mo. Not being parang wishing them bad or something. Hindi. Maging lang ba? Grabbing opportunities. Yeah. Kumbaga, I'm just kilos-kilos lang, ganon. I'm just stating the facts, guys. I'm just stating kung ano yung mga nabasa ko. Pupunta kami sa mga lugar na yan soon. Yeah, may trip kami to Vietnam soon, 'di ba?
gusto ko rin Revealed. gusto ko rin makita talaga yung kagandahan nila. But in order for us to have more tourists, so DOT, is maging aggressive tayo as of now. Kasi if ever na fluke lang yan yung mga nababasa kong news, tapos mag-improve ulit yung Vietnam, which is one of the cheapest country to travel right now. Thailand, but one of the happiest country to travel right now. Indonesia, one of the most affordable din. Cheapest. Ayun, cheapest. Tapos, marami nagdi-digital nomad doon. 'Di ba? Kaysa sa bansa natin. So, nakikita nyo na left behind tayo. Yeah. At nakakatakot doon ba, mauna pa tayo ng Cambodia and Laos. Ay, oo. So, kawawang-kawawa tayo. Singapore, given na yun. Talagang, pati Malaysia. Puntahan talaga. So, Singapore and Hong Kong. Oo. Yung Hong Kong kasi east na siya. Hindi siya Southeast Asia. Ay, okay. Oo nga pala. So, nakikita nyo yung parang pinaparating ko sense of urgency ng Philippines. So, marami tayong issue, but ang dami natin pwedeng i-showcase. Hindi lang natin ma-showcase kasi may kakulangan talaga tayo sa tourism. Ayan ang constructive criticism, guys. Hindi yung naninira ka. Hindi yung parang i-up mo to, i-down mo to, ganyan. Maganda yung mga points mo. Sana ganun. Sana ganun, di ba? At saka sana marinig to ng DOT. Oo nga eh. Wow, wishful thinking, di ba? Okay, next comment. Last na to. Okay, last na. Kayo lang ata makaka-convince sa akin na mag-Bali. Looking forward to the next vlog para makita ko yung lobster na yan. Wow. Salamat do sa nag-comment. Oo, thank you. As much as gusto ko siyang ibudol, so di ko talaga gawain halos yun eh. Lalo ngayon, no, 8 sales sa Agoda, kung hindi ko pa binubok yan, naku, ewan ko na lang, pati 8 sales sa Cebu pa. Kung hindi ko pa binubok yan, ewan ko na, sabay ganun eh. Sarcastic eh, no? Pero actually, sa group of friends namin, na panay travelers na rin. Panay travelers at nagko-content din. Kami nagbubudulan. Kasi talagang makakat din talaga yung paay. Parang isang sabi lang na, uy, may sale si ganito, mag-check. Wala namang plano, pero dahil, uy, sulit. Sige, book. Magiging ganon. So siguro, hindi namin sinasadya, pero through our way of parang sharing yung mga nagiging travel namin dito, parang nagiging parang budol or parang, kayo rin, punta na rin kayo, ganyan. Hindi namin siya sinasadya, pero siguro, mukhang nasayahan tayo. So, mukhang mapapaano na, try ko nga rin, ganun. Which is a good thing, I think. Yeah. Pero syempre, yung iba, it may take it as a bad thing yung bubudol ka, no? Parang nang si sales talk ka na. Baka naman yung nililiteral mo yung budol na word, ha? Katulad to, marami ka ng magagandang videos ngayon for budol sa mga items, di ba? Yung literal, mga Shopee finds, budol talaga. Pero yung sa travel kasi, pwede din kasi yung budol yan eh. For example, yung nirecommend mo hotel, pinag-i-stayan, di ba? Di ko ikakaila yung mga affiliate links, mga code, kumikita din kami dyan. Pero as much as possible, gusto ko rin, huwag kayo masyadong magpabudol if wala naman talaga sa plano. Okay? Kasi even ikaw, sinasabihan mo ako if ever yung mga travel content creator natin talagang grabe kong mambudol. Magyaya, di ba? Pero kasi naiintindihan ko na bawat katulad yan, kayo, binubudol nyo kayo mag-ilo-ilo. No? Grabe. Puno na kami, ha? Di nyo mabubudol. Fully booked na, tapos biglang next month, welcome back to Oo nga eh. Di ba? Pala, marupok yung damdamin ko rin. Pero di nyo mabubudol as of now. As of now. Di ba? Pero, kasi tapos na yung sale eh. Oo nga eh, tapos na. Mali mo next sale. Hindi, meron pa. Meron pa. Air Asia. Anak. May problema. Baka biglang mag-book ka, okay. Ang mura talaga ang Iloilo. Pero di nyo mabubudol mga Iloilonians, okay? Di nyo ako mabubudol. Pero pag nabudol nyo ako, edi okay. Pero yun turo ko lang kayo para hindi kayo mabudol. Ang bilis ka usap, di nyo ako mabubudol. Pero pag nabudol nyo ako, edi okay. Pero tip ko lang sa inyo guys, para hindi kayo mabudol. Plan talaga. Plan accordingly and mag-set ka talaga ng limit. Okay, for example, ito, meron akong procedure sa buhok. Nabudol ako dito eh. Okay, medyo mahal siya, to be honest. Naiinis nga ako eh. Pero kasi, by that time kasi, iniisip ko yung limit ko. Hanggang dito lang ako na pwede kong gastusin on this procedure. Okay, somehow, sa umpisa pa lang, may set budget ka na. Oo, yun ang problema eh. Kaso nilakihan ko eh. Yun lang, kaya napapayag ka, kahit mahal. Kasi medyo
Nilakihan mo yung ano mo. Tsaka diniscount kasi ako. Kumbaga, kung kinompute ko, ganon. Yan ang problema sa akin. For example, gusto ko ng Switch, di ba? Hindi siya, gusto ko talaga ng Switch, ng Steam Deck, pero hindi siya naka-priority kasi alam ko yung mga bagay na hindi ko pa kailangan as of now. Kaya kahit anong budol sa akin, hey Ian, okay, kung nakikinig ka, di mo mabubudol, konti na lang. Okay, yun, kasi, yun nga, dahil nakaset ako nung kailangan kong gawin. Nakaset ako yung mga schedule ko. So yun din, kuwari, nangangati yung paa mo gumala, pero alam mo na hindi pa talaga yung planado, wag kang magpabudol. Pero, for example, meron ka naman tagang plano. Yan na, nakaplano ka na. For example, gusto mo talaga, nakaplano ka na, may budget ka na. Alam mo yung autumn, gusto mo ng autumn. Alam mo, November ka talaga gusto mo pumunta. Tapos may nagpabudol. Pwede. Okay lang, go ahead. Kumbaga, baka kasi yun yung kailangan mong step yung budol Para matuloy yung plano mo. Pwede. Minsan kasi, kulang lang tayo ng push Yun yung budol. Pero, sobrang push naman, pwede ring bad. Kasi baka hindi planado, tapos in the end, baka magsisi ka. Oo. Or, i-cancel mo, so sayang pera. O kaya naman tumuloy ka, tapos hindi mo naman siya trip na trip. Feeling mo, sayang yung binayad mo. Iba-iba kasi tayo For example, sa amin yung sinabi kong gano'n na baka pagpunta mo doon, pagsisihan mo, ganyan-ganyan, iba tayo. For us, pag nandun na tayo, hindi natin sasayahan yun Maghahanap tayo ng ikakasaya natin. Anywhere. Kunyari, nabudol lang tayo, tapos di naman natin masyadong type hindi ko alam kung anong lugar. Ayoko magsabi ng lugar, baka mabash ka ng mga taga doon. Tapos pumunta tayo, hindi naman natin masyadong trip. At the end of the day, i-enjoy pa rin namin yun. Ganun kami. Ganun kaming klaseng traveler. Kahit nasan kami. Kahit, kunyari, yung mga ayaw ko. For example lang, sobrang init dito. O kaya naman, yung food dito, ang daming herbs, hindi ko type. Pero once I'm there, or once we're there, i-enjoy namin yun. Hindi namin siya hayaang masaya. Ganun kami. Kaya, okay lang kaming mabudol ng mga ganyan. Tsaka basta may pera, at may panggastos, tas may naiset naman ng maayos yung mga schedules, go kami. Madali tayong mapa-oo sa mga gala Kaya yung mga Iloilo-nya sa magko-comment dyan na binubudol talaga pumunta tayo soon. Konti na lang. Alam ko konti na lang. Pero yung kasi nakaplano tayo talaga na as much as possible once a month. Hindi, I mean, konti na lang mapapayag na tayo. Kasi yung September natin, di counted yun kasi yung gitna nung September namin, medyo may space pa Tingnan natin. Joke lang. Baka budulin talaga tayo. Pero anyway, yung regarding budol talaga, sana, yung budol namin is talagang totoo yun yung na-experience namin, share lang namin. Kung may bad experience kami, usually, sinasabi naman namin through honest review. O hindi na namin recommend. Oo, hindi na namin siya ipopost. For example, may nakainan kaming hindi masyadong masarap. Instead na ipost namin just to siraan, hindi na lang na namin siya ipopost. So kaya most of the time na makikita nyo sa mga pinopost namin is either good, okay, or very good. Pagka kasi bad, most likely hindi na lang. Kasi baka masira pa yung resto, for example, or yung hotel. Baka naman kasi case-to-case basis, sa amin lang pangit, diba? So, ganon. Tsaka yung honest review naman is parang sinasandwich naman din namin. Kasi hindi ako naniniwala ng sobrang bad Kung sobrang bad yun, hindi talaga namin ipopost. Pero to be honest, may mga na-experience din kaming mga bad sa travel namin, sa hotel na iniistayan namin, sa food na kinakainan namin. Makikita nyo yung subtle hits na yan sa mga vlogs niya kasi mas full review yun Tsaka, yun nga, sabi ko, diba, pag magsasabi tayo, it's either yung mga okay, so sakto lang, wala naman masyadong pangit. Good, may points, maraming maganda. Very good, talagang halos grabing love na love talaga namin. Ganun kami mag-post. Tsaka yung sandwich method mo nga minsan may kita mo na okay lang, basta kunot-noo ka. Ganun, diba? Alam ko may ganun minsan lalo ka sa food, kasi di ka ma-aroma. Pero hindi sinasabing pangit yung lasa. Aroma. Yung food na gusto mo. Hindi ko sinasabi na pag sinabi niyo pangit or something. Iba-iba kasi tayo ng taste. For example, yung masarap sa'yo, baka hindi masarap sa iba. Yung masarap sa akin, hindi masarap sa iba. Yun. For example, yung mga ma-herbs or ma-aroma, sa akin hindi masyado, pero I'm sure favorite ng iba yun. Tapos ako naman, appreciative ako sa pagkain. Wag lang parang 2 beses lang ako may
parang dinurang pagkain or parang hindi ko nakain talaga. Sa buong buhay ko yata yun, 2, 3. Pero this adult phase na nagta-travel kami, 2 beses pa lang, no? Oo. Alam ko, 2 beses pa lang. Di ko na sabihin, baka di nyo nakainin yun eh. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. Iba-iba tayo ng gusto ng combination foods. Nagkataon lang, yun nung nakain ko yon, hindi tugma yung combination nila. Hindi ko talaga naubos. Pero pag nakita niyo mga vlogs namin, kaya highly suggest manood kayo, talagang inuubos ko yung mga foods. Ganyan talaga ako. Kasi gusto talaga, hindi lang gusto ko kumain. Parang naiya ako na hindi siya maubos. Wow, Japanese yan custom. Oo, tsaka yun yung parang naging turo din sa amin. Parang mafe-feel bad yung gumawa ng food pag hindi mo man lang ginalaw or inubos. At yung mga nagsaka. Ganon. Laging yun sayang sayang yung pagkain. Ganon. Ewan ko, yun lang. Yun lang yung thoughts ko tsaka yung kung paano kami pinalaki. Napunta sa pagpapalaki next time na yun. Ayun, kaya thank you sa mga comments nyo dun sa last episode. At syempre, yung mga comment pa dito, babasahin namin yan lahat. Malay nyo, yun naman yung episode or yung i-feature namin next episode. Kasi talagang nakakakuha talaga kami ng mga thoughts sa comments nyo. Pati yan, mapapag-usapan, di ba? Ang saya kaya. Para tayong may conversation talaga. Ganun. Tapos, if gusto nyo ng na makasama sa community namin, Japan pa lang yung community namin, Japan Travel. Pero sa feel Facebook. Free. Kung Ilonians kayo or may kayo sa Bali, pasok lang kayo doon. Diba? Baka may mga gusto kayong mga tanong about Japan or mali mo, maging hindi lang Japan yun, maging pang worldwide. Pang travel na talaga. Tingnan natin. Lagay namin dito yan, yung link ng Facebook group namin or Facebook community namin. Tapos dito naman yung mga codes namin sa Klook at saka Agoda para makatipid kayo sa mga travels nyo. May mga sales ngayon kaya take advantage ngayong August na mag-book ng mga hotels, flights, whatsoever para sa upcoming trips nyo. Of course, use our code para extra discounts. Ayun lang guys, maraming salamat sa pakikinig. Okay? Thank you. See you again next week. Bye-bye. Bye.